ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Mga kabarkada po, no? At dalawa ang kabarkada ko ngayon dito kay Kristo at ang isa po ay of course VIP. Okay, tuwan-tuwa po ako ulit ngayon, no? At wala pa po ang main anchor na si Father Pep. Nasa National Convention pa po siya ng mga econom sa Dumaguete. Pero in 2 days time po, babalik na siya. I know, na-miss nyo na po siya. Medyo matagal-tagal na siyang wala dito. Among, balik ka na. Ayan. Okay, ito po ay isang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ng Commission on Catechesis. Yan. Ito po, pakikilala ko ang mga kasama ko ngayon. Of course, ilang beses mo na dito ngayon. Bago siyang invited dito sa Barkadahan. Okay, tiga katekista po ng Mexico, Santa Monica Parish. At siya din po ang staff dito sa Archdiocesan Religious Store dito sa San Fernando. Sister Alice Florano. Bumati ka muna, Sister Alice. Magandang gabi sa tagapakinig po ng Barkadahan kay Kristo. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan ulit ako ng isang pagkakataon na makasama at maging hindi lang makasama. Napaka-excited po pagka talaga may VIP kang kasama. Napaka-malapit sa Diyos. Diba? Pagka may napaka-malapit sa Diyos, parang gusto mo laging dumikit. Para ikaw din malapit sa Diyos. Kaya masaya-masaya kami dahil nga kasama namin si Apo Seto na laging nakaantabay pagdating sa ganitong pagkakataon. Kahit po sandali pa lang ang panahon ko rito, pero nagpapasalamat po ako ng lubusan na lagi po ako na-invite at lagi po ako nadadagdagan, nabibiyayaan dahil marami po akong natatanggap at natutuklasan pa sa buhay sa Panginoon. Oo. Okay. Pagpasok pa lang niya po sa pinto, na-bless na tayo. Yes. And of course, babati po sa inyo, our Archbishop Emeritus, Apong Seto. Ito po ang VIP, very insignificant person. Hindi naman po. Ang palaging panakip-butas kay Father Pep. Magandang gabi po sa inyo lahat at mabiyayang pakikinig sa salita ng Diyos. Ayan. Okay. Hindi po, kahit po nandito si Father Pep, dating din po kayo. Balik po kayo pag nandito siya. Okay. And of course, today is Wednesday, June 17th. At ayon po sa liturgical calendar natin, it is the 11th week in ordinary time. Karaniwang panahon po tayo. Pero po ang gospel natin mamaya parang pang Holy Week. Mamaya po siguro explain sa atin niya po ito, no? Okay, sige. Umpisa na tayo, Sister Alice. Ibigay mo yung mga text line numbers ng paboritong stasyon, ang 91.9 Bright FM 91.9 magkaibigan tayo. Yan. Okay, dito po sa text line number, sa smart po, ang number po na inyong ite-text ay sa 0918-351-8282. At sa Globe naman po, 0917-363-3738. Yan po, open na po ang linya para sa inyong mga text messages. Ayan, okay. At para naman po sa Connect Katekista, isang SMS service ng Commission on Catechesis. I-type po ninyo yung name nyo sa cellphone nyo. Una, REG, capitalize, and then space, yung pangalan nyo, and then slash, yung parish ninyo or school. At dito po ninyo ipadala 0927-891-0966. 0927-891-0966. Pag naging member po kayo, makakatanggap po kayo ng Bible verses every day at or religious messages po. At pwede naman po kayong mag-text para mag-request ng prayers ninyo. Ayan.
At kung gusto nyo naman pong manood ngayon sa internet, nasa www.ustream.tv kami. And then, ano po ninyo sa Bright FM 91.9 /Bright FM 91.9. At kung gusto niyo namang mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook account Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Yan. Thank you po sa dalawang nagme-maintain nitong Connect Kakatekista, Sister Zon Basco, at sa Facebook si Ronnie Pascual. Okay. Sige, umpisa na tayo. Yung gospel ngayon, no? Si Sister Alice ang magbabasa. Okay, ito mula sa Gospel ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat na hindi maging pakitantao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin nyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trumpeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. At mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. Kung mananalangin kayo, huwag niyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustong-gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin ng nakikita ng marami. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim. At ang iyong ama na nakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili, sapagkat hindi ka nag-aayuno na pakita-tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat. At gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ng lihim. Mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Purihin ka, O Panginoong Jesucristo. Okay, sige. Mauna akong magbigay ng short reflection, Sister Alice. Opo. Sige. Ang ebanghelyo po natin ngayon, parang binibigyan tayo ng practical tips. So, kaya mga reminders kung paano gumawa ng mabuti, number 1. Kung paano magdasal, number 2. At ang pangatlo, kung paano mag-ayuno. Yan, napakaganda po, no? Pero po, siguro, in short, ito po, parang pinipresent sa atin na kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. No? Kasi po, kapag gumawa tayo ng mabuti, kahit na whether it is charitable works, kapag nagdasal tayo, kapag nag-fasting tayo, unang-una po siguro ang kailangan gawin natin, sabi nga nila, with the right motive and right intention. Opo. Kasi kung gagawin mo itong tatlong ito na importante po, tapos iba yung motibo mo, iba yung intention mo, hindi po maganda. Kaya ito ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesus. And sometimes po, madalas, we're all guilty of this. Kung minsan may gagawin tayong maganda, siguro sasabihin, natural lang na ipakita natin, ganyan, malalaman ng ibang tao. Pero there will be times na hindi kailangang ipakita. Kahit ikaw mag-isa, may inilimusan ka, hindi na kailangang sabihin pa, ano po. Siguro po itong mga actions natin ito para talagang meaningful at saka helpful. Ang importante po yung motibo natin, yung aim natin for the good of all. Ayan po. At sabi nga po hindi yung
ang kailangan ang Panginoon pala ang itataas natin, hindi yung sarili natin. I-end ko po sa sinabi ni Saint John the Baptist. Sabi ni Saint John, he must increase, I must decrease. So, hindi tayo ang mag-i-increase, kundi ang Panginoon. Tayo, kapag may ginawa tayong mabuti, tayo ang magdi-decrease. Kailangan, it is for the glory of God. Yan. Sige. O ikaw, bago ang ating arsobispo, bago ikaw muna, Alice. Meron po akong Short na reflection basa. ka. To doon parang sa Mm-mm. doon sa panahon ng kay Saint Therese Mm-mm. of the Child Jesus. Sabi nga, almsgiving along with prayer and fasting Mm-mm. constitutes the three pillars of Jewish piety. Almsgiving refers to money and other donations to the poor. Mm-mm. But any act of charity toward another is included. Mm. The biblical figure of Tobit stands out as an example of a charitable man rewarded by the Lord. At the end of the story, the angel Raphael pronounces the maxim, "It is better to give alms than to store up gold, for almsgiving saves one from death and expiates every sin." While Jesus considers the three practices as righteous deeds, he warns against doing this in order that one may be seen by others and appear superior to them. Yan Yeah. po. Okay. Parang huwag maging pakitang tao daw ang Mm-mm. pagbibigay. Mm-mm. Oo nga, no? Kasi ang kailangan dyan talagang humility. No? Mahirap, pero kaya natin. No? Kasi ang tendency talaga ng tao, talagang magmayabang. Pero there will be times na mararamdaman mo, kailangan mo ang humility talaga. Na Pero, huwag nang ipaalam. Sister Son, no? Mm-mm. Siguro nasa ugali rin ng tao yung parang gusto mong ma-identify. Yung parang Gusto i-ano mong mo ma-accept. yung Ganon. uy, pahalaga, Oo. naman, i-ano niya naman ako, Oo. na, ano po ba yun, aposeto, na kapag ka nakaramdam ka, halimbawa, nagbigay ka, pero nakaramdam ka na parang, i-recognize yun naman ako, pero nangangulugan ba yun na nagmamayabang na po ba yun? Mm-mm. Natural yan. That's a healthy, sabi mo nga, na gusto mong ipahayagan yung kung sino ka, Opo. your identity. Opo. Basta yun ay importante yan dahil kailangan, sabi ni Jesus, sabi nga ng Panginoon, mahalin mo ang inyong kapwa kagaya ng sarili mo. Opo. So kung mamahal mo yung kapatid mo, mahalin din mong sarili mo. Opo. Pero hindi ka magmamayabang. Yun, There's a iba difference naman kasi between talaga yung- loving and boasting. Oo, Kaya ang kinokondemn ni Kristo dito sa Mateo 6 Opo. ay ang hypocrisy. Opo. Huwag tayong maging mapagbalat kayo, Opo. pretender, magmaskara, Opo. be who we are. Opo. Gawin natin yung hindi naman masamang marunong, matalino, Opo. maraming mga achievements. Opo. Sa isang konteksto, sinabi ni Jesus, huwag ninyong itatago ang inyong mga talento kagaya ng ilaw. Huwag mong itatago sa ilalim ng buslo. Oo. Pabayaan mong magliwanag sa buong bahay. Sabi niya rin sa Kapitulo 5 ng Mateo, pagkatapos ng 8 kapalaran, na pabayaan mo yung ilaw o yung liwanag ng inyong mabuting gawa Opo. na ito ay magniningning Opo. para yung taong makakita sa liwanag na inyong mabuting gawa ay parangalan ng aking Ama na sa langit. Purihin ng aking Ama. Let your light of your good work shine before men. So, hindi kayabangan yan. Pero parang pong conflict. Hindi. Hindi naman po. Kwan yun eh. Because pure intention is not to Yun boast. nga So, yung sabi nga ni Son, intention, opo. motive intention Opo. should be pure. Ayan, opo.
Tsaka po, Tsaka yung nagbigay niya na ang Diyos eh. Opo, Bakit mo pagmamalaki yan? Mo. So you glorify God Opo. in praising not the gifts but the giver. Pero, paano po yung nakalagay? Sabi nga po doon sa mga simbahan. Sa amin po, sa San Jose Matulid. Oo. Makita mo, lalaki ng donated by. Kaya sabi, Ba, para hindi naman bang- siguro. Depende. Baka ang gumawa niyan, yung komite, hindi yung tao. Kasi yung tao ayaw eh. Opo. Pero ito, bato-bato sa langit, walang magagalit. Ayan, ito ating government officials natin. Opo. Ito, project of so-and-so. Ayun, Oo, totoo yun. yun po, I don't condemn their motives, pero may political motive. Opo, kasi Opo, period. actually po, This must pera be ng pure. tao yun eh, taxes Opo, ng tao, opo. tapos nakapangalan sa kanila. Opo, iba naman yun, ano po. Pero yung kung minsan, ang mabuting gawa, kung hindi naman mayabang yung tao, humble din, maganda rin na nakikita para gayahin ng kapwa, maging modelo. Kasi kung minsan, di po ba among yung mga kabataan, gusto nila may modelo sila eh. Totoo yan. Halimbawa po, nakita nila lang isang mayaman siya pero hindi mayabang, pero Correct. Oo. pero marunong, very charitable. Oo. Ang isang kabataan pag nakita yun gagayahin. Mhm. Wow, bakit ang yaman niya pero humble siya, pero very generous siya. No, marunong siyang tumulong. Uy, napakaraming mayayaman na hindi Opo. mayabang. Opo. Sabi pa madami. nila, wag na niyong ilalagay ang aking pangalan dyan. Opo, opo. Anonymous donor ako. Ay, opo. Marami pong ganyan. Mm-mm. Opo. Opo, kahit ako may kaibigan ako, pag nagbibigay sa Alfie, sabi niya, Sister Son, huwag ka nang maingay, huwag mong sabihin yung pangalan Oo. ko. Kasi Ayan. sabi ni pag Ebanghelyo, nag-donate siya. you have received your reward already. Opo. Oo. Kasi you have received your reward undeservingly. Without deserving it. Kailan magbigay ng reward yung sa taas, ang Panginoon. Sinabi rin sa atin ng Panginoon na dapat ay wag nating deny ang ating tayo po hindi anino, hindi tayo kadiliman. You are the light of the world. Opo. Yun sa chapter 5 verse 14 yan ng Mateo. Opo. After the what do you call this? The Sermon on the Mount, no? Opo. You are the light of the world. The city built on a hill cannot be hidden. Opo. Kaya kung mayroon kang alitap-tap dito sa puso mo, Opo. yung alitap-tap na yan, hindi ka ba nang alitap-tap ni Son at saka si Karen o si Daisy o si Opo. Monsignor Eugene? Opo. Iba, it is unique, distinct. Iba. Tingnan mo mga estrella sa langit. Pare-pareho ba ang kindat? Oo. Ay, kintam pala, kindat. Kinang. Opo, kung minsan Hindi naman po pare-pareho. kumikindat eh. Oo. Merong makinang na makinang. Oo. Merong kahit ang laki-laki niya, hindi siya ganun Meron din ka. parang firefly. Pero, kaya kung ikaw rin ay tiny firefly, hindi ka nakakontribute Opo. sa brilliance na yan, sa radiance na yan, Opo. ay nako, hindi mo pinaparangal ang Panginoon. Sabi nga ni Saint Irenaeus, Opo. ang ligaya ng Diyos ay ang tawang buhay ang pananampalataya. Wow. The glory of God Opo. is man fully arrived. Kaya tutututu ka, patay-patay ka, ay may intelihensya ka naman. Opo. Meron ka namang kagalingan sa pananampalataya. Opo. Ay pabuksan mo yon para ay makikita ng Ama Opo. sa langit at saka yung inyong mga kapatid. Hindi po pagyayabang yan. Opo, opo. Sa bagay po, among alam na alam mo naman yung pagyayabang talagang yung Mahalata mo eh. mahalata mo Mahalata sa mo. kilos lang. Oo. Pati sa Oo. pananalita. Yung body language. Oo, pati sa pananalita. Yes. Meron naman pong, di po ba among kung minsan, ako may mga magulang akong nakakausap. Kung minsan, talagang kinukwento nila yung achievements ng mga anak nila. Pero makikita mo, may magulang na hindi naman nagmamayabang eh. They're just proud of their children. Yeah. No, kasi nararamdaman yun sa loob at saka mapapansin mo sa action niya. Siguro yung iba sabihin, ang yabang naman, kinukwento yung anak. Pero sa totoo lang, Do not kapag judge, do not magulang judge. ka,
kapag magulang ka, you will be proud of your children. O, That's di ba? right. Lalo na kapag Di ba, mga Sister Alice, achievers ikaw? sila. Natural yan. Oo, magulang ka, di ba? Talagang, Diba, kung minsan ay Opo. we are proud of Jose Rizal, no? Opo, O opo. Benigno Aquino. Opo. Mga Martinez, Abad Santos, kapapanya, na? Mm-mm. Cardinal Santos, the first Filipino Cardinal. Ay, opo, Hindi opo. na pag magyayabang, iyon ay mga regalo ng Diyos na pinapahintulot ng mga ibang individual Opo. para ay ating sundin bilang estrelyas ng ating buhay. Opo, ang ganda pong ikwento yung buhay nila, di po Oo. ba? Halimbawa, nasa ibang bansa ka, and then ikukwento mo yung mga bayani natin ng Pilipino. Hindi ka nagmamayabang noon. Hindi, You're hindi. proud of them. Yes. Kaya mo There is a difference kinukwento. between pride and arrogance. Opo, opo. Kaya kitang-kita nga, sabi nga ni Sister Alice, makikita mo naman talaga sa sa pagsasalita kung talagang mayabang yung tao or he's just proud Kaya of. lang, sabi nga, first impression never lasts, diba? Mm-mm. Kaya minsan, siguro, ganun lang yung kanyang Mm-mm. aura, kaya yung kanyang personality, pero mayroon side siyang Mm-mm. hindi naman pala ganun. Mm-mm. Minsan yung gesture siguro nakikita Oo, din, pero oo. wag lang tayo maging judgmental dun Oo, sa oo. mga nakikita natin. Tama po ba yun, Apo? Dapat huwag kayong mag-judgmental. Isa lang ang judge. Oo nga po. Supreme Judge sa taas. Ayan, naku, napakaganda ng talakayan po natin, Talagang yung tatlong yon na pinag-uusapan natin, na mag-ayuno, magdasal, at saka ito po yung gumawa ng mabuti. Okay, mamaya po ipagpapatuloy natin. In the meantime, magbe-break po muna tayo. Magpapatugtog po si Brother Gerald ng isang religious song. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ, be our light.
Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. And of course, nandito po kami sa booth ngayon. 3 po kami. Wala pa po si Father Pep. So, kasama ko po si Sister Alice ng Santa Monica Parish, Mexico. And of course, our beloved Archbishop Emeritus si Apong Seto po. Iyan. Okay. Dinidiscuss po namin yung gospel ngayon na napakaganda, no po, yung 3 pillars ng ano ba yan, yung sinabi mo ng isang Kristiyano, yung almsgiving, yung prayer, mga Jews. Ng Jews. Jews. At saka almsgiving, fasting, yung pag-aayuno po, tsaka prayer. Yan. Pero po, Among, gusto ko pong banggitin yung bandang huli ng gospel natin. Yung last verse. Sabi niya, and your Father who sees what is kept secret will reward you. Ayan. Ano po ba ang sure reward na ang Panginoong Jesus pinoint out niya sa mga disciples niya? No? Meron po dito nakalagay, communion with God our Father. Isa po yon. Sige po, kayo po. Yung reward na sinasabi niya ay unang-una ay lalo nating matalastas, ma-realize na tayo para ay anak ng Diyos. Kaya like father, like son, like father, like daughter. Kaya kung minsan tayo mismo hindi natin kakilala ang ating sarili. Kaya who are we? Are perpetual beggars. Kaya alam natin sino tayo. Wag kang magmayabang lahat ang inyong katalinuhan, ang inyong kalusugan, ang buhay mo, ang pamilya mo, ang inyong edukasyon. Saan nanggaling yan? Kaya alam mo kung sino ikaw, sino ka, ay lalo mong i-appreciate na anak ako ng Diyos, ako'y mahal ng Diyos, at mayroong plano ang Diyos sa akin. So, hindi lang ako sapagkat ako'y tao lamang. Ako'y anak ng Diyos. Kapatid ko si Kristo, adopted children of God tayo. Isa lang natural at kabubugtungang anak ng Diyos, Jesus. Pero tutong tayo ay anak ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pangalawa, we are the body of Christ. Ang katawan ni Kristo ay Santa Iglesia. Kaya tayo ay konektado sa isa't isa at tayo nabubuhay bilang magkakapatid. Kaya ang pamilya ay binuo ng Diyos para lahat ng kanyang linikha, yung kaya anak ay manatiling magkamamahalan bilang magkakapatid, at lahat ng kanilang mga gifts, talento, ang kanilang lahat ng mga tinanggap na magagandang kapasidad at talento ay gagamitin hindi para sa sarili kundi for the common good sa iba at sa para ikaliligaya ng Diyos. The glory of man is man fully alive, no? Kung ang ligaya ng Diyos ay ang gloria ng Diyos ay ang taong buhay ang pananampalataya, gusto sabihin na ang pananampalataya ay ang tutulak sa atin. Kaya pagka wala naman pong kwan din ito kung minsan kasi ginagawang magkasalangsang ang good works and faith. Ay hindi totoo yan, hindi tama. Pagka meron kang faith, you'll do good works. Yung James chapter 2, sabi niya, faith without good works is dead. Kailangan buhay. At yung ating pagkamamatay ka, mahusga ka sa chapter 25 ng Mateo, hindi naman sa pananampalataya, kundi sa dapat ng pananampalataya. Ako ay gutom, pinakain mo ako. Ako ay nauhaw, faith, but works of faith, Ako ay may sakit, dinalo mo ko. Ako ay nasa presidio, pinantahan mo ko. Ako ay isang estranghero, tinanggap mo ko. Ano man ang ginawa, hindi sasabi ni Jesus, ano man ang sinampalantayan mo. Hindi niya, he will not tell you whatever you have believed. Ito po, kung literal lang. whatever you have done, but done with faith, with justice, with love, with truth. So, yung pong faith and good works, lawakan naman the whole picture. Huwag ninyong sa-separate ang realidad. And then, pinagboboxing ninyo yung teksto sa Biblia. Ayan, napakaganda. At napakaganda rin po na
Talagang si Among halatang naging chairman ng Family and Life. Hindi niya makakalimutan ang tungkol sa pamilya. We are the family of God. Opo, no? Talaga yan. Halata, no? Oo, talagang mahal niya ang pamilya. Opo. Yan, family-oriented po. Dala ng pagiging chairman niyang hinawakan. Ayan, sige po, Among, basa muna po kami ng mga text messages, no po. From 9504, sabi niya, good evening po. May share ko lang po ang isang sinabi ng kaklase ko po sa REVE. Sabi niya, folded hands are more powerful if they become helping hands in a simple and silent ways. From Brother Jonald ng Manansala ng Tiga Pau, Holy Rosary Paris, Pau. Yan. Opo, so from being contemplative, you become an active contemplative. Ayan. Aktibo, kontemplatibo, yun ang yun ang Benedictines, no? Ora at labora. Pray and work. Okay. Benedictines. Opo, thank you, Brother Jonald. Sige, sa Dito cellphone naman mo. po galing sa 9024. Mm-mm. Humingi lang siya ng prayer kay Aposeto. Good eve po. Musta na po, Aposeto? Janine Nugit po from Apalit. Please pray for my healing. Yan po. Opo, isasama namin kayo sa aming panalangin. Okay. From 1613 naman po, kay Mang Amando, sabi niya, gandang gabi po, napakaganda po ng gospel natin. Bukod sa madaling unawain ay nagpapayo pa ng 3 banal na gawain na dapat isagawa upang lalong mapalapit sa kalooban ng Panginoon. Ito ay ang pagdarasal, pag-aayuno at pag-aabuloy. Ngunit may pagkakataong atin itong isinasagawa sa pamamaraang may overacting at may underacting. Huwag po sanang ganoon. Dapat sa tamang gawi lamang yon. Yun pong punong-puno ng pagpapakumbaba galing sa puso. Kung magkagayon, makatitiyak tayo na makakarating sa Panginoon ang ating mga alay sa Kanya. Salamat po, mabuhay po kayo. Maya Pabengi po, Among Seto. Ay, Yan. dakala salamat po naman po. Kengke ko sharing. Okay. Sige po, ituloy po natin yung pinag-uusapan nating yung reward na ibibigay ng ating Panginoon po. Si San Agustin, no, dun sa libro niyang Confession, sabi niya, when I am completely united to you, sabi niya sa Panginoon, there will be no more sorrows or trials. Entirely full of you, my life will be complete. So, ang Panginoon po, the Lord rewards those who seek Him earnestly with humble and repentant hearts. Yan po. Dito rin nakikita natin kay San Opo. Agustin Opo. ay siya ay matalino. Opo. Ako nito ay isang brilliant na teologo. Opo. Sumulat ng maraming libro ito. Opo. Siyang pangalawang pinakamagaling na teologo. Una si Santo Tomas de Aquino. Opo. Nung panahon na yan, pangalawa ta siya. At pinapakita dito na ang tunay na kahulugan ng buhay natin ay kailangan may inner life, hindi pa na outward. Oo. Kasi sabi na rin ng ating Panginoon dito, kayo mga eskribas, pareseos, para kayong pansyon. Sa labas, pinturado. Mabuti. Sa loob, puno ng buno, buto ng patay. So, ito po ay babala sa ating lahat. Kasama na po ako. Hindi lang yung external, ano po. Kailangan yung internal, yung ating pananampalataya, panalangin, katapatan, honesty, at tunay na communion with God, pakikibuklod sa Panginoon. May texter pa po tayo from Sister Lori po, 8678. Sabi niya, your Father who sees all in secret will reward you. Do our good desires, motives and actions for God and man out of selflessness or recognition? Ayun. Yan. Ano po. Dapat po selflessness na po. Meron pa po isa sige. dito, kaya lang po, Kapampangan. Sige, Ilipat ko okay po lang. sa inyo. Ako magbabasa. I-translate mo. Dahil Kapampangan. Yan. Translate mo ng Tagalog.
Okay, good evening po. Sana king kaya katamong pamamiya kareng aliwa, lalo na kareng pakakalulo, aliwa ing kaya katamong lupa bilang tao, nuneing lupa ning ginuing akit da. Very good. Ayan, Oo. alita mo makipaligsahan ka from St. Andrew Parish, Candaba. Ay, dakal po salamat. Kotang maglimos ka, liwaining magpalimos sila lawen mo. Opo. That is Christ. Opo, ang mukha Opo, whatever you have done to the rest of my brethren, you have done it to me. Nakakalimutan, kumisan nakakalimutan ko riyan. Opo. Ayan po na napakaganda, no? Kapampangan pero malalim. Ang Taga-Candaba eh. Oo. Okay. Makasimig yun yung naging estudyante natin. Mahilig mag-text ng Kapampangan yun eh. Okay po. May mga reflections pa po kayo, Among, tungkol sa gospel natin? Yung Opo, itong reward? ating Opo. ay maraming mga ehemplo na Opo. dapat nating i-apply sa ating sarili. Oo, Kuminsan opo, kasi yung humility, it becomes crooked humility, Opo, crooked opo. yung humility na kuminsan ay nagiging nakakalimutan natin na when they praised us and they say, totoo naman tutong marami kang, Opo. halimbawa, they said, you are good in Opo. in administration, in preaching. Opo. You say, thank you. Opo. Tapos na, yun na lang. Ay, Kung opo, sasabihin na, opo. ay, matagal ko nang talagang ito, ngirahan na para papansin ng tao. Hindi. Hindi Opo. po. Kaya, totoo yung sinabi mo, makikita sa body language. Ay, opo. Kung ito ay ginagamit mong pantaas ng sarili mong bangko. Opo. No, or it is Jesus whom you glorify. Opo. Kaya po, sa maliit, tayo po lahat ay mayroong ehemplo. Tayo po lahat ay iba-ibang pag-encounter natin sa araw-araw na sirkumstansya. Kaya, mag-reflect tayo, suriin ang ating sarili kung kailan ba yung mga okasyon na talagang maganda at dalisay ang aking intention. Pero kung minsan may halo ng konting self-love. Ano po? Opo. Pero po, nasabi po ninyo ngayon na ako po Among, mahilig po akong kung minsan i-appreciate ko or purihin yung tao. Pero po talagang nanggagaling sa puso ko yun. Hindi Tama po naman ako- yan kasi even Opo. psychologically maganda yung Opo. positive kasi negative. Opo. Because you are uplifting. Opo. Tinataas mo yung yung Opo. dignidad ng tao. Opo. Oo. At saka po alam naman Saka po i-deserves it, i-deserves it. lang eh, no po. Ay, opo, Opo. Kaya ako kung minsan pag binobola ako, medyo naiinis ako ng konti. Pag marami ng salita. Oo, kasi ako, pag pinuri ko ang tao, talagang nanggagaling sa puso. Opo, Kaya opo. kapag ka binola ako, naiinis ako. Sabi ko, bakit nabobola Pero ito? dapat, Sabi ko. hindi ka pa rin perfecto. Huwag ka maiinis. Lahat tayo Yun, ano? perfectible. Mga challenges yan. Opo, Maganda po iba't ibang ugali natin. sa bagay po. ano? Itong isang anecdote dong si Abraham Opo. ay pinadala ng Diyos ang isang taong makulit Opo. at mahirap talagang kausap. Opo. Ay nagreklamo si Abraham yung bandang alas 5 ng hapon. Sabi niya, Panginoon, ito naman taong pinadala mo dito ay buong araw kaming isang talagang ay nakakabwisit at saka makulit, saka makasarili. Abraham, sabi ng Diyos, Opo. wala pang isang araw ay wala ka ng pasyensya. 40 years ko nang bibabatan yan. Yan. 40 taon ko nang pinapagtyagaan ito. E di mapagtyagaan ng isang araw? Ganyan po. Ang importante ng pasyensya. Oo, yung patience, waiting patiently. Yan. Kailangan ng buhay natin ay adbiento. Adbiento, paghihintay, no? Saka full of hope, no? Opo. Puno ng pag-asa, puno ng kumpiyansa sa Diyos. Yun ang ating binasa kanita sa Psalm 91. No? Opo. Sa ilalim ng yung pakpak, ako ay sisilong, under the
shelter of your wings. Sabi niya, I will, nakalimutan ko na, Psalm 91. Opo. Ay, napakaganda po yun. Binabasa natin bago tayo mag-umpisa. Yan, dami nating natutunan kay Among. Po. Sana po araw-araw kayo dito. At saka po, ang almsgiving, hindi lang po naman sa sa monetary termino, di po Ay, ba? oo, Maraming pinatutungkol, lalo rin sa mga ugali na, di ba, pagka nainis ka, o diba, sabihin, naghintay ako ng tagal-tagal. Oo. Ang sinasabing termo, ilimos mo na yung paghintay mo. Oo, Kaya, yun. Hindi lang pag ano puro din po pera. yun, pagbibigay ng limos, kapag ikaw ay nagbibigay ng haba ng pasensya, ng yung pagsisilbi. Marami pong pinatutungkol. Yun ang tawag nilang spiritual works of mercy. Yung panay na sa Opo. katawan, corporal works of mercy. Uhaw, Corporal po yun. corporal sa katawan, Opo. material. Opo. Ito spiritual, comfort the sad, the mourning, Opo. give them trust, listen to them, bury the dead. Opo. Yung kay Tobit, no? Kaya po pala po, hindi mataas, lang po ano? dun sa nagbigay ka ng tulong Oo, financially, oo. kundi yung makinig ka dun sa mga taong Oo, nangangailangan. that is Almsgiving din po therapy yun. yan, therapy. Therapy, oo. Kaya Ay, nadagdagan pa tayo. Kaya yung San Rafael na Arkanghel, sa Hebrew, Raphael means therapy, the medicine of God. So when you're listening to Susulat po a, yan. Sige. discouraged person, you are giving therapy. Hindi lang chemotherapy sa cancer. Meron ding therapy sa soul, sa ating pananampalataya. Ayan po, nagle-lecture na si Ate Alice. May lecture note na Aba. siya. Para karagdagang pagbibigay sa mga bata dahil mababalik na tayo sa pagtuturo. Oo. Sa Ayun July, na, no? magtuturo na kami sa July. Oo, okay. Sa mga katikistang nakikinig po araw-araw, siguro napakaganda po kung pag nakikinig kayo ng Barkadahan kay Kristo, maghanda kayo ng ballpen at papel. Tama. Opo. Dahil bihira kayong makakita ng ganyan on the air. At saka na bihirang lecture on the magbigay air. ng lecture si Apo Seto. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon. Ayan. Hindi ako professor. Ako estudyante. Yan, marami Okay. tayong matutuklasan pa. Oo nga, no? O, sige po, naku, ang bilis po ng oras. Sige, may announcement ka sa parish nyo, sa vicariate? Bago tayo magpaalam at i-bless tayo po ni Apo Seto. Okay, wala ka ng announcement. Wala pa po sa Oo, ngayon. okay, Pero yung yung regular na po yung klase sa Alfie. Oo, sa Sabado po, pasok na po. Lahat pa ng gustong mag-enroll, pwede pa pong mag-enroll. Makakahabol pa po kayo. Yung first subject po, maagang dumadating ang dalawang professors po. Si Among Jess Layog po, magtuturo siya ng Understanding and Proclaiming the Bible, 8 to 10 po, sa room number 4. Dito sa third floor ng ASF. At si Among Pep po, magtuturo ng Pastoral Management. 8 o'clock din po, 8 to 10 sa room 2 naman. Ayan. Kaya habol po kayo, mag-enroll po kayo. Okay, sige po, Among, blessing po. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagmahal na Ama, salamat po sa mensaheng binigay mo sa amin sa araw na ito para makilala naming lubos na ang lahat ng mga regalo, kapasidad, abilidad na binigay mo sa amin ay hindi namin dapat na ipagmamalaki, kundi ito ay ihandog namin sa aming mga kapatid sa pagbibigay ng gloria sa iyo, kapurihan sa pagsisilbi namin, paglilingkod namin sa kanila. Mahirap po na talagang ang aming sarili na ilagay namin sa sulok at ang magiging sentro ng buhay namin ay ikaw ang inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagbigay sa amin ng halimbawa na bagamat siya ay anak ng Diyos,
hindi siya ininay ng kami na maging kapantay ng Ama, kundi siya ay nagpakumbaba at inubad niya ang kanyang pagka-Diyos at tinanggap niya ang forma ng isang alipin at naging mababang loob, naging masunurin hanggang sa kamatayan ng krus. Kaya sana po bibigyan mo kami ng liwanag, enerhiya, lakas, katapatan at perseveransya na sana matatapos namin itong aming paglalakbay sa pananampalataya bilang isang maliit mong alagad na hindi ang aming sarili ang aming sinasentro, kundi po ang iyong kaharian. Mapaspasan mo ang kapatid namin nasa presidio, lahat ng mga biktima ng kalamidad na natural, yung gera, yung iba't ibang uring mga biyolensya at karahasan. Bigyan mo po sila ng pananampalataya na sila'y natiling tapat sa iyo. Ito po ay aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating programa. Humayo po kayong masaya at mapayapa Salamat sa Diyos. Sa Diyos. So, sige, Alice, paalam ka na. Baka may gusto kang batiin yung mga anak mo. Ay, Miss nagpapaalam Demo. na po kami at sana po patuloy kayo mag-tune in sa programang ito ng Barkadahan kay Kristo. Kunin po lagi natin ang mga pagkakataong nakikinig sa programang ito, lalo na kasama natin si Apo Seto. Ayan, okay. Bago po ako magpaalam, yung regular ko pong quotable quote by George Bernanes sa isa pong French writer. Sabi niya, the desire to pray is already a prayer. Yan. Ito po, Sister Zon Kayanan. Maraming salamat po. Sana po madami kayong natutunan ngayong araw na to sa gospel natin. Maraming salamat po. Thank you very much. Goodbye po and God bless. Pagpatuloy po natin ang pagsusuporta, panalangin, at pagtatangkilik sa istasyon na ito. Panalangin natin na may-ari ang ito pong Bright FM 91.9. Okay. Ito po ang dapat nating tangkilikin. Laging nabibless ang programang ito dahil laging nandito si Apo Seto. Oo, sa tanghali at sa gabi, sa evening, nabibless po ito. Bye-bye po!